Senator Loren Legarda. Nanawaga yan. Ito muna. Ito po ay breaking news. Ombudsman Boying magsasampa na reklamong plunder at graft laban kay Senator Loren Legarda at Representative Leandro Lebiste. Ako, walang problema siguro kasi matagal na nilang pinagtatangka ang kasuhan dyan si Lebiste, no? Siguro nakapag case build up na sila. Kaya lang po, ang masakit lang po dito, Ombudsman, lahat po ng Pilipino, alam po, kasi wala naman po hindi naman po nalugi. Ito binigyan nyo ng franchise. Binigyan ng gobyerno ng franchise itong si Lebiste. Di po ba pagka binigyan ka ng franchise at hindi ka nakagampan, ang gagawin po ng pamahalaan, babawiin yung franchise? Di po ba? Kasi may binabanggit si Remulla na unfair daw kasi kontrolado raw nila yung exclusive daw yung franchise. Hindi raw po makapagtayo yung ibang kumpanya ng solar dito sa Pilipinas dahil kay Lebiste yung franchise. Ang tagal na po natin pinag-uusapan yan eh. Hindi nyo pa pala nakakansela yung franchise ni Lebiste? Hindi ba taon na po yan? Nung una po lumantad si Lebiste, yan na po yung pinambaran nila kay Lebiste. Kasi po, franchise ito, binigyan nila ng franchise para magtayo ng solar energy. Kung hindi po nakapagtayo, di ba tatanggalin nyo yung franchise? Para mailipat po sa iba? Di ba ganun? Ibig sabihin, bakit hindi po ginawa ng gobyerno kung may paglabag po sa franchise itong si Lebiste? Ako logic lang Kailangan natin ng energy. Ngayon, sinasabi nyo na may paglabag na ginawa si Lebiste kasi hindi siya nakapag-provide ng kuryente. Pag hindi nakapag-provide ng kuryente, di ba ang unang dapat gawin dyan, tanggalan na ng prangkisa para ilipat sa iba na pwedeng mag-provide? Ibig sabihin, yung kinakatwiran ngayon ni Boying, hindi pa rin ba nalilipat? O hindi pa rin siya natatanggalan ng prangkisa? O wala nag-apply? Hindi ko po maintindihan Kasi sinasabi nila, kontrolado ni Lebiste yung franchise ng solar energy. Ayun, hindi ko po alam yan kasi hindi naman ako lawyer Pero parang sa tingin ko imposible dahil hindi naman po limitado. May breach of contract dahil nangako siya na magbibigay siya ng kuryente. Dapat tanggalan siya ng prangkisa kung hindi po siya nakapag-produce ng kuryente. Di po ba? Bakit po hanggang ngayon kinakatwiran nyo pa rin? Hindi kaya wala talaga nag-invest kasi yan ang katwiran na narinig ko kay Lebiste. Ako nga nag-a-attract sabi ni Lebiste nung panahon na mainit pa yung franchise na yan. Ako nga ang nakapag-attract ng mga investor dito Dahil wala nang gustong mag-invest sa Pilipinas, sabi ni Lebiste noon. Nag-invest sila dahil sa solar energy niya. Hindi natin alam Kasi ngayon po, mawalang galang na po, Ombudsman. Ang nakikita po ng tao, pagka po may mga sinasabi laban sa gobyerno, o hindi po kakampi ng pamahalaan, sila po ang nakakasuhan. Ang sama na po ng dating na yung mga sinasabi po ninyo na mastermind, kayo mismo, Ombudsman, na nagsabi na ang mastermind si Martin at saka to si Saldico,
hindi pa po nakukulong. Ang sama na po ng optics. Tapos maririnig na naman namin, eto very vocal si Libiste. Maririnig na naman namin na makakasuhan na naman si Libiste. Ang masakit nito, dahil si Loren Legarda, nakita po natin na isa siya sa umalo nung nag-iiyak itong si Pia Cayetano. Nakiiyak din to si Libiste. Kitang-kita yan. Si Libiste po ang pro tempore nito ni Alan Peter Cayetano. Yan po yung makikita namin na kakasuhan siya dahil nasa minority siya. Bakit po yung sinasabi ninyong hinog na yung kaso, Joel Villanueva, nawala po ang kaso? Pinagmamalaki niya na wala raw siyang kaso? Ayan po yung nakikita namin eh. Marami po sa mamamayang Pilipino, hindi po mga lawyer. Pero simple lang po yung nakikita namin. Maaari po sila yung may mga paglabag. Pero bakit po yung napakalaking paglabag, yung talagang trilyon po ang nawalang pera ng tao, bakit po parang walang nakukulong dahil dun? Si Marcoleta, ang linaw, siya yung nag-iimbestiga ng katiwalian sa flood control, siya yung nakulong. Si Jinggoy Estrada, inaalok na bumaliktad. Bumaliktad o makukulong. Hindi bumaliktad, nakakulong. Si Libiste na very vocal sa pag-atake sa mga katiwalian, lalo na po ng sinasabing congressman na pangalawa kay Saldico na pinakamalaking contractor. Yung taga Batangas, ano nang pangalan nun? Oh, very vocal siya. Siya yung makukulong. Pero yung mga inaakusahan, laya pa rin. Ni walang kaso, ni walang nag-iimbestiga. Yung inaakusahan po ni Congressman Libiste, ayan, si Garjola, wala po kami naririnig na iimbestigahan o sasampahan ng kaso. Yung nagbubulgar po na si Congressman Libiste, siya po ang makakasuhan. Yan po yung nakikita ng mamamayan eh. At yan po nagre-reflect sa kung paano po tinitignan sa trust rating si BBM. Lalo na po si Loren Legarda, ano? Kahit na hindi ko makuha eh. Kasi si Loren Legarda raw ang Senator Legarda. Ito po, meron na pong panawagan. May sumagot na po si Senator Loren Legarda. Senator Loren Legarda itinanggi ang mga paratang sa reklamong plunder at graft. Iginiit na walang public funds na sangkot. Correct. Wala po tayong nakikita eh. Dito po sa mga taong gusto nyong ipakulong o nakakulong na nga si Marcoleta, wala pong public funds. Wala pong pondo ng gobyerno. Nauna pang makulong. Yan po ay pribado, gustong tulungan, gustong manalo si kaibigan po ni Senator Marcoleta, gustong makatulong sa kampanya. Walang public funds. Tama si ron. Nag-apply lang ng prangkisa. Alam nga naman, hindi naman nyo siguro binayaran si Libiste dahil wala naman siyang binentang kuryente. Tuloy po natin, mariing tinanggi ni Senator Loren Legarda ang mga aligasyon
ibinabato laban sa kanya at sa anak nitong si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na isa sa ilalim sa preliminary investigation ang planong reklamong plunder at graft kaugnay ng umano'y 10 bilyong solar projects. Ayon kay Legarda, wala sila natanggap na anumang opisyal na komunikasyon sa Office of the Ombudsman. Gayunman, iginit niyang walang katotohanan ng paratang at walang public funds na sangkot sa proyekto. Yun po, doon po tayo nagtataka eh. Wala pong nakurakot mula po sa buwis ng taong bayan. Wala pong nakurakot itong mga gusto nyong ipakulong. The reported accusations are utterly baseless and no public funds were involved. We are prepared to bring out the truth. Ang nakikita po, kitang-kita po yan. Hindi po nyo binigyan ng pera si Leandro Libiste para magtayo. Kumbaga, prangkisa lang po yung binigay ninyo. Kung hindi po nakapag-produce, tanggalan siya ng prangkisa. Di ba ganun naman po? Bakit magkakaroon ng hindi ko naunawaan eh. Ang pagkakaalam ko po, pag plunder, ikaw ay pag kinasuhan ka ng pandarambong, meron kang dinambong, meron kang ninakaw. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung ninakaw ni Libiste. Hindi siya nakatupad sa prangkisa. Penaltyhan nyo kasi yun yung nakalagay, di ba? May penalty ka pag hindi ka nakapag-produce. Umaasa kami sa iyo eh. Binigyan ka namin ng prangkisa para hindi naman nyo po binigyan ng pera na pampatayo ng power plant eh. Paano po? Alimbawa po, bakit hindi nabigyan ng involved ka dyan, Boying? Kayo ni Marcoleta yung nagtandem dyan para hindi mabigyan ng prangkisa yung ABS-CBN. Bakit hindi nabigyan ng panibagong prangkisa yung ABS-CBN? Kasi naipakita ninyo ni Marcoleta, kasama ka eh. Parang ano ka ni Marcoleta, yung support group ka ni Marcoleta eh. Bakit hindi nyo nabigyan? Kasi pinakita ninyo yung mga paglabag ng ABS-CBN. Pribadong kumpanya, ABS-CBN, may paglabag sila na nakita namin. Ano pong ginawa ninyo? Hindi nyo lang sila binigyan ng prangkisa. Pero hindi nyo sila silampahan ng kasong plunder. Kasi wala namang public money involved eh. Hindi po ba? Wala pong public money involved. Sa pagkakaalam ko po maliban na lang kung iba yung meaning nyo ng plunder. Ganon din si Marcoleta, wala rin namang dinambong. Unahin nyo po sana yung binadgetan natin para magtayo sila ng mga flood control tapos may baha pa din.